3 buwan ko itong pinag-aralan. Sa wakas, tapos na rin ang report na to. Anak, ang tatay mo, may nangyari. Ang nangyari? Napigas ang lumang lubid, naputol ang binti niya. Sabi ng doktor baka hindi na siya makalakad. Umuwi ka na agad. Hoy, teka, yung data mo. Nay, Buti naman nakauwi ka na. Mula kaninang umaga, walang imik ang tatay mo. Nakatitig lang sa kisam. ano nang sabi ng doktor? Nadurog na buto sa binti, nilagyan ng plate at tornilyo. Sabi ng doktor, pag gumaling, makakalakad naman. Pero, di na raw pwedeng magbuhat ng mabiga. Tay, nakauwi na po ako. Anak, may isa pa pala. Yung bangka ng tatay mo. Inalok ng 150,000 ni Don Chen para bilhin. At tinakot pa ang tatay mo. Sinasabi ko lang naman sa bata. Hindi ko naman sinabing ibebenta. 150,000. Ang bangka ni Pag-asa, siguradong aabot ng 400,000 ang halaga. Sobra sila. Wala ang pressure. Ayaw talagang ibenta ng tatay mo. Sabi niya, yun na raw ang buhay niya. Pero sa kalagayan niya ngayon, yung bangka nakatingga lang sa pier. Bayad sa pier at maintenance, araw-araw. Hanggang kailan tayo? Hindi natin ibebenta ang bangka. Ma, hindi ibebenta ang bangka. Ako na lang ang magpapatakbo nito pagbalik ko. Anong sinabi mo? Mag-resign ako sa trabaho. Uwi ako para pamahalaan ng bangka ni Pag-asa. Nababaliw ka na ba? Maayos ang lagay mo riyan sa Research Institute. Bibitawan mo yung mahigit 300,000 na sweldo kada taon para umuwi rito at mangista gamit yung sirang bangka. Ma, Ilang taon kang nag-aral. Inaghirapan ni Itay na makatapos ka ng kolehiyo at master's degree. Hindi para maging hamak na mangingista lang. lahat ng pinaghirapan ni Itay nasa bangka na yon. Nakahiga siya riyan, di makakilos at inaapi kayo sa labas. Nandito na sila sa mismong pintuan natin. Kung di ako uwi, sino? Ma, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Oh, ikaw yung anak ng pamilya Lindahay, di ba? Ako nga. Sino ang nagtambak ng basura sa loob ng bangka ko? Di ko alam, ang daming nagdarang tao rito sa pier. Mahirap sabihin. Ang pwesto nito, binayaran ni Itay ng buong taon. Bakit hindi pa ang namin sa sulok na to? Ah, ito, sabi kasi ni Don Chen, itong hilera ng pwesto, gagamitin sa susunod na buwan para sa mga bagong bangka. Ay remodel daw. Kung ayaw niyong ibenta ang bangka niyo, humanap kayo ng ibang paradahan. I remodel. Nasaan ang written notice? Meron ba kayong kautusan mula sa Bureau of Fisheries? Don Chen ang batas dito. Sinong hindi sumusunod kay Don Chen? Bata, makinig ka sa akin. Huwag kang matigas ang ulo. Buong buhay naging swal ang tatay mo. Tignan mo naman ang kinahantungan niya. Si Don Chen na naman. Ang haba talaga ng kamay ng Chen Wanhai na yan. Pupuntahan ko mismo ang opisina ng pamunuan at tatanungin sila ng maayos. Lokal lang siya, bawal makialam. Chao Sheng, ikaw nga yan. Minyuan, tagal mong nawala ah. Kamusta? Bakit ka bumalik? Nasa NARI ka raw? Ang ganda-ganda na ng trabaho mo. Sinabi ko nga sa iba. Yung kaso studio, research national level. Nakakapag iba. Presidente sila. Hindi ako kaasikasin yung problema. Tinatanong ko lang yung pwesto ng bangka ni Pag-asa. Pwesto. Nag-ayos kasi talaga ngayon sa pier. Alam mo naman, may mga bagong malalaking barko ang One High Fishing Corporation. Gusto ko sana makipag-usap tungkol dyan. At maintindihan kung ano ang basehan ng pag-ayos nila. Naku pre, wala kang mapapala sa management. Kay Don Chen ka dapat mag-usap. Nga pala, seryoso ka bang bumalik para maglayag? May problema ba? Wala naman, pero bilang kaibigan, sasabihin ko sa iyo ng diretso. Isa kang researcher. Itong trabaho sa dagat, hindi ito sa libro lang. Ang alon, lambat, at tubig. Lahat ng mga teorya natin sa klase, ibang-iba sa totoong pakikipagbuno sa dagat. Kaya ba makaiba dagat? Salamat sa concern. Kung pera ang problema, tulungan kita. Isang daan at 50,000 ako nito. Baka kaya pang taasan yan. Kunin mo yung pera. Bumalik sa Manila, maghanap ng bagong trabaho. Yun ang maganda. Hindi binibenta ang bangka. Sich, pag-isipan mo muna. Huwag madaliin. Mauna na ako, para may lakad pa. Balik tayo, kain tayo minsan. Bossing Hao, yung anak ni Lindahay, bumalik na. Yung researcher sa National, ayaw ibenta ang bangka. Sabi niya siya mismo maglalayag. Puro aral, walang sentido. Hindi yan anak ni Lindahay. Yang estudyanteng yon, iniwan daw ang trabaho sa syudad para mangisda. Mangisda? Siya? Baka hindi mapaandar yang bangka. Nasira na yata ang uto sa kapapag-aral. Tay, tingnan mo. Ito yon. Sabi ko sa inyo, 150,000 na alam mo. Pabor na dapat yun. Pero matigas pa rin si Lindahay. Hayaan mo siya. Tingnan mo tong bangkang to. Kahanap ako'y, 20 taon na to sigurado. Tuglak na ang pintura. Bulok na siguro ang mga balangkas nito. Lumang-luma na. Sinaunang basura, hindi abot sa presyo. Ama si Hao, 8,000 lang ang tunay na halaga nito. Sobra-sobra na ang 150,000. Tay, kalimutan na natin to. Habang tumatagal, hindi na yan abot ng 150,000. Nandyan na ang anak niya. Isang nerd na researcher.
Iniwan trabaho para sa basurang bangka? Magtatali na lang ako ng lubid sa lig at magpapabitin sa pier. Ara na. Sobrang baho dito. Hoy, ikaw yung anak ni Lindahay, di ba? Kausapin mo ang tatay mo. Magkaroon siya ng kahihiyan. Yan 150,000. Ngayon lang yan. Mawawala rin yan. Salamat pero hindi binibenta ang bangka. Ha? Bahala ka. Xiao Sheng. Kung magbago isip mo, alam mo kung saan ako hahanapin. Hinahamak niyo ang bangkang ito. Hinahamak niyo ang tatay ko. Hinahamak niyo ang lahat ng taong umaasa sa dagat na ito. CJ, gagamitin ko ang bangkang ito para ipamukha sa inyong lahat. Ito ang sulat kamay ni Itay. Xiao Sheng, hindi magaling sa matatamis na salita ang tay mo. Masakit man, puno ako ng pagmamalaki. Wala akong ituturo tungkol sa dagat. Gamitin mo itong notebook sa tingin mong nararapat. Pa, alis na po ako. Kung lumakas ang hangin, umuwi ka na agad, ha? Pa, hiramin ko tong notebook mo. Kinuha niya. Gaano mo katagal sinulat yung notebook na yon? Hindi naman ganon katagal. Initin ko yung sabaw ng luya sa kalan niya. Mamaya, paano kung makalimutan niya yung makakapal na guwantes? Gilan, hayaan mo na. Kakayanin niya yan. Pare, tingnan mo, hindi ba yun ang anak ni Lindahay? Yung kolehiyadong estudyante sa pier kahapon? Siya nga, kahapon, mag-isang nagpala ng bulok na isda sa bangka buong maghapon. Iniwan ang magandang trabaho, para lang pawiin itong lumang kabaong na bangka. Kaya niyang maglayag? Bibo lang yan. Kayang-kaya niya sigurong baliktarin ang isda at hiwain sa laboratorio. Pero pagdating sa laot, pagdating ng 3 malalaking alon. Baka maski direksyon, hindi na niya alam. Tumaas ang temperatura ng tubig. Umakyat pa hilaga ang mainit na agos. Mawawala ang isda sa karaniwang lugar. Magsisiksikan ng mga ito sa mabatong lugar sa Timog Silangan. Isinulat ni Pa, tataas ang temperatura, maghahanap ang isda. Eka, bakit siya papuntang Timog Silangan? Puro bato doon. Walang mahuhuli. Hayaan mo, bata pa yan, puro libro. Malay mo, yung mga bato pa ang umiwas sa daraanan niya. Ha 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 ha. Iwan ko ba sa utak ng mga taong nag-aaral? Matingkad na berde ang kulay ng tubig, mataas ang konsentrasyon ng plankton. Kitang-kita na mas matingkad ang kulay ng bahaging ito kumpara sa paligid. Sustansya mula sa ilalim, base ng food chain. Siguradong nasa malapit lang ang mga nagkukumpulang isda. May butas sa pagitan ng dalawang batong yan. Pag dumaan ang tubig, bubuo yan ng maliit na alimpuyo. Dito nagkukumpulan ng maliliit na isda para matago sa agos. Kaya sumusunod ang malalaking isda para mangain. Dito tayo maghuhulog ng lambat. Sa mahabang paghihintay, ang baon kong kanin mula kay inay. Lumaki akong kumakain nito, adobong gulay at pinakuyong hipon. Ang lasa ay maalat at malansa, sinasabayan ng malawak na simoy ng dagat. Walang post sa social media. Walang pinakitang kahit sino. Mula silangan hanggang kanluran, lumubog na ang araw. 3:00 ng hapon, sinimulan niyang hilahin ang lambat. Hoy, heto na, bumalik na ang estudyante. Tingnan niyo Magkano ang huli mo ngayon, estudyante? Kumusta ang huli? Ha 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 ha. Buong maghapon, yan lang ang nakuha nyo? Anong sabi ko sa inyo? Ang anak kong 12 anyos, nakaupo sa dalampasigan. Mas maami pa yang mahuhuli kaysa sa kanya. Ha ha ha. Mananaliksik kasi. Baka naman habang nangingisda, nag-experiment siya sa dagat. Binibilang kung ilang alon yan. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ay naku, Xiao Sheng, ito na ba yung sinasabi mo? Gamit ang bangkang ito, ipapakita mo sa lahat. Nakita ko ng napakalinaw. Ito na ang report card sa unang laot ng honor student. Balik ka na sa thesis. Dagdagan mo ng emoticon. Don Chen, huwag mo naman masyadong laitin ang tao. Graduate naman siya ng kolehiyo, kahit paano. Kung di marunong, turuan ang mga mangingisda. Tingnan nyo, namimili pa siya ng isda. Ilan na nga lang tong huli. Pinagbubukod-bukod pa ang malaki at maliit. Sa wakas, nakakita rin.
Xiaosheng, bakit mo pinupulot ang mga yan? Hindi ba yan maliliit na isda lang? Yung mga yan, tinatapon lang namin yan, makapal ang tinik. Walang bumibili niyan. Itapon mo na, Tata Sheng. Hindi ito basta-basta isda. Ano kung hindi? Japanese herring ito, bihira sa dalampasigan. Anong silver? Silver stripe round herring. Tingnan niyo, puro pilak ang tiyan, walang dilaw. While dito, hindi sa fish pen, proporsyonado. Buong-buo at makintab ang kaliskis, malinaw ang mata at hindi malabo. Ito ang mataas na agad, buhay. Putulin na natin ang kalikoy-likoy. May halaga ba yan o wala? Sa Japan market, isang piraso, 300 yuan minimum. Magkano? 300 yuan. Pero itong ilang pirasong to na maganda ang kalidad, baka tumaas pa. 300? Bawat isa. Ilan na lang kaya ang naitapon ko noon nito? Estudyante ka? Mangingisda ka pa ba bukas? Gusto mo turuan kita kung paano maghagis ng lambat? Hahaha. Sana okay lang. Kapag gusto mo nang bumalik sa syudad, tawagan mo lang ako kahit kailan. Itatanong ko para sa'yo. Kung may bakanteng posisyon. Tao po, Xiaosheng, ang tagal mong hindi nagpaparamdam. Bakit ka naman naisipang tumawag, ha? Professor He, nandito po ako ngayon sa probinsya namin. Probinsya ninyo? Akala ko ba nasa National Fisheries Research Institute ka? Nag-resign na po ako. Umuwi ako para ipagpatuloy ang bangka ng ama ko. Anong sinasabi mo? Professor He, pag-usapan na lang po natin yan sa susunod. Ang dahilan po ng tawag ko, may hawak po ako. Ilang buhay na wild silver stripe herring. Napaka-pristine ng kondisyon. Nabanggit niyo dati sa academic conference ng Japanese Culinary Association. Naghahanap pa rin ng supplier ng wild herring. Tama po ba? Ano? 6 na buhay na ligaw na isda. Sabi mo? Purong pilak ang tiyan, buwang kaliskis, at malinaw ang mata. Naka-pressurized oxygen cooler ang lalagyan ko sa kanila. Nakakontrol ang temperatura ng huli sa Middle East. Sandali lang. Xiaosheng, hindi ito biro. Ang supply ng buhay na wild coastal silver stripe herring, wala pa kumpanya sa buong bansa ang nakagawa niyan. Malalaking korporasyon, ikaw isang bangka lang. Professor He, may nadiscovery po akong stable na coastal habitat. Ang temperatura ng tubig tatagos sa makatong bahagi na yun. Sakto para tipunin ang herring. Hindi tsamba. Kaya ko pong mag-supply ng tuloy-tuloy. Padalhan mo muna ako ng video. Kuhaan mo ang harap, tagiliran at yan. Siguraduhin mong maliwanag. Nag-aral ka na marine biology. Hindi ko na kailangang ituro yan sa'yo. Sige po. Xiaosheng, kung totoo ang sinasabi mo, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Alam ko po. Si Boss Wang ng Hatsumami reklamo sa akin. Walang stable supplier ng wild herring. Kung kaya mong mag-supply ng buhay, Ang presyo nito ay hindi lang 300. Ang isang top grade, buhay na wild silver stripe herring. Ang purchasing price ng Hasumami ay 380. Professor He, ipapadala ko po agad ang video. Sage, hihintayin ko. Kung nakuha mo nga ang isang stable channel, Xiaosheng, baka hindi mo alam. Isang mina ng ginto ang natuklasan mo. Xiaoyu, lumabas ka rito. Ma, bakit po? Tingnan mo tong tao na kinuha mo. Yung trabaho niya sa Research Institute. Iniwan niya na lang basta. Ngayon, umuwi para maglayag ng silang bangka. Tingnan mo ang huli niya ngayon. Kaunti lang to. Mas marami pang huli ng ibang mangisda kaysa sa kanya. Ma, umuwi siya para alagaan si Tito. Ibenta ang bangka. Yun ang pag-aalaga. Matigas ang ulo, parehong-pareho ng ama niya. Kaya sindahay, sa matakas no. Ganyan na siya buong buhay niya. Namana pa ng anak niya. Ulang kayo ganyan. Xiaosheng, ano pa gusto mong sabihin ko? Tingnan mo tong si Chen Hao, ang anak ng mga Chen. MB galing abroad, may negosyo sa syudad. Nagmamaneho ng Mercedes-Benz. Inanyayahan kanya sa hapunan. Paano ko sasagutin? Ang mga Chen, pinakamayaman sa San Pedro. Hindi naman pangit si Chen Hao, edukado at may panlasa. Anong kinabukasan meron ka dyan kay Lin Xiaosheng? Habang buhay na lang bang nasa bangkang pangista? Ayoko. Anong sinasabi mo? Xiaoyu, teka lang. Huwag kang magmukmok diyan. Ginagawa ko to para sa'yo. Walang kwenta ang lalaking tulad ni Ling Xiaosheng. Tay, di pa magaling ang binti mo, tigilan mo na yan. Maluwag na ang butas ng lambat. Bukas sa laot, wala kang masasahod na isda. Wala na kung ibang alam sa buhay kundi ang mamalakaya. Ikaw, may kinabukasan ka. Huwag mo akong pabigatin. Chen Wanhai. Ganyan ka na ba kabilis mawalan ng pasensya? Ano yun? Pakisabi mo. Ako si Lin Xiaosheng, ang isda ng San Pedro. May-ari ng bangka ni Pag-asa, at may inihahain akong nakasulat na pagtutol. Anong klaseng pagtutol? Inabisuhan ako ng pier management na tanggalin ang bangka sa loob ng 7 araw. Ngunit ayon sa Fisheries Code, Chapter 10, Section 3, kailangan ng 30 araw na notice bago magpalit ng pwesto. Dapat may valid na dahilan. Labag sa batas ang 7 araw na palugit.
Marunong ka rin pala. Pampubliko ang batas. Kahit sino pwedeng magbasa. Pakisunod ang tamang proseso. May receiving copy ako. Padagdag na lang po ng opisyal na selyo. Unang hakbang, sarahan ang legal na butas. At ngayon, gawin na ang tunay na mahalaga. Ang pagtaas at pagbaba ng tubig, ang temperatura, ang agos sa ilalim. Parehong-pareho sa tala ng aking ama. Sabi sa kanyang tala sa ganitong panahon. Nagtipo ng maliliit na isda sa mabatong bahagi sa timog silangan. Kasama ang datos ng agos ng karagatan mula sa database. Eksaktong ruta ng pagbalik ng silver stripe round herring ang dumadaan dito. Ayaw mangisda ng iba rito dahil takot silang sumabit ang lambat. Pero kung susundan ang rutang ito sa pagitan ng mga bato, may isang natural na malalim na daanan. Sapat ang lalim ng bangka ni Pag-asa, nagbago ang kulay ng tubig. Tumataas ang konsentrasyon ng plankton. Mas mababa ng 1.5 grado ang temperatura. Umakyat ang tubig. Dinadala ang mga sustansya mula sa kailaliman. Nandito lang ang mga isda. Professor He, sa 3 araw, 47 lahat. Lahat buhay. Tingnan niyo ang kalidad. Magaling. Inumpirma na ito ni Don Wang ng Hatsumi Luxury Seafood. 47 isda, 381 kada kilo, 17,860 pesos sa loob ng 3 araw. Anong konsepto? Napakagarbo naman. Yung Sushi Hatsumi. Yung high-end na Japanese resto sa syudad. Bakit sila nandito sa pier natin? Magandang araw po. Kayo po ba si Ginoong Lin Chaosheng? Ako nga. Ginoong Lin, magandang araw po. Ako po si Xiao Zhao, ang purchasing supervisor ng Sushi Hatsumi. Pinapunta ako ni Don Wang para sa padala nyo. Ito ang silver stripe herring. Napakabihira ng ganitong kalidad. Napakaganda. Perfecto ang laki, buo ang kaliskis. Buhay na buhay ang kondisyon. Ginoong Lin, kukunin namin lahat to. 47 piraso, tig 308, total 17,860 yuan. Ginoong Lin, ay sesend ko na po ang bayad ngayon din ayan, ok na. Magkano? 17,800. Sa loob lang ng 3 araw, kumita siya ng halos 20,000. Ginoong Lin, may ipinapasabi rin pala si Don Wang. Kung kaya nyo pong mag-stable na supply, pwede pang tumaas ang presyo. Ang matagal lang ito. Kung malakihan, quarterly contract. Sage, balik na tayo. Pakiusap, pasalamatan mo si Don Wang para sa akin. Sa kalidad, huwag kang mag-alala. Zhao Sheng, yun nga pala. Ano ulit tawag mo sa isdang, yung kanina? Silver strip? Silver stripe herring, Tito Zeng. Parang nahuli ko na yan dati. 2 daliri ang lapad. Saka kulay pilak ang tiyan. Ama ba? Ama, tinatapon ko. Ilang taon ko na yang tinatapon. Akala ko kasi isdang basura lang yan. Tito Zeng, sa susunod, huwag itapon. Basta buhay. Ilagay niyo sa tiba na may tubig dagat, tapos dalhin niyo sa akin. Babayaran kita ng 200. 200 bawat piraso. Basta't buhay, 200 isa. Ano bang itsura nung Chao Sheng na isda? Ikukwento mo nga ulit, nakahuli na rin ako nung kulay pilak ang tiyan. Totoo bang ganoon kamahal ang presyo? Impossible. Don Chen, may problema. Ba't ka nagkakaganyan, Lin Chao Sheng? Anong nangyari? Ipinagbili niya ang isda sa Hasumi. Heto, tingnan mo. Kaninang hapon lang, dumiretso sa pier ang refrigerated truck ng Hasumi. At nagbayad agad ng mahigit 17,000. Alam ko ang Hasumi. 3 bises tayong bumiyahe noong nakaraang taon. Para makuha ang kontrata ng supplier nila. Inalo nila tayo sa kalidad. Hindi man lang tayo umabot sa ikalawang negosasyon. Ama, sila mismo. Isang hampas lupa na sira-sira ang bangka. Nakuha ang kliyente na hindi ko makuha. Pero sa totoo lang, hindi niya inagaw ang kliyente natin. Hindi naman talaga atin ang Hasumi. Depensahan mo pa siya? Hindi ko sinasadya. Pero paano niya nagawa yun? Isang sirang bangka, mag-isa lang. Paano? Ruma siya ng marine biology. Kaya magaling talaga siyang tumukoy ng klase ng isda. Pagtukoy ng class, hindi ba sinuwerte lang siya at nakakuha ng ilang mamahaling isda? Hindi yon swerte. Tiningnan ko, 3 araw na siyang sunod-sunod. Sa isang parte ng dagat pumapalaot at laging may huli. Mukhang nakahanap siya ng permanenteng lungga ng silver stripe na isda. At yung parteng yun ng dagat, walang ibang mangingisdang pumupunta. Sinasabi ng tao, puro bato kasabit na ba? May natagpuan siyang tagong fishing ground. Mukhang ganoon na nga. Abay, hindi na yan magiging kanya. Alamin mo ngayon din kung saan mismo ang lokasyon ng fishing ground na yan. At saka yung Hasumi, gumawa ka ng paan. Kontakin mo ang head purchaser nila. Bakit pa natin sila kukontakin? Ikaw ang nasa marketing. Hindi mo pa ba alam yan? Kaya niya mag-spray, kaya natin. Ibibenta niya ng 380. Ibibenta natin ng 280. Tingnan natin kung gaano katagal ang itatagal ng sirasiya niyang bangka. Pero wala tayong supply ng silver stripe. Di maghanap ka. Hindi ba't magkaklase kayo sa kolehiyo? Mag-isip ka ng paraan. Tay, may sasabihin po ako. Lindahay, mas mahirap palang kalaban yung anak niya kaysa sa inaakala natin. Andyan ka na pala. Di pa handa ang pagkain. Sandali lang ha. Ito, panggamot ni Tai.
Ha, magkano to? 17,000 kita namin sa 3 araw na pangingisda. Kain na, maaga ka pa bukas. Huwag ka nang maingay. Kumain ka na, lalatay ang pansit mo. Datos sa tubig, kaugnay ng isda. Sa 3 at 18 araw ng lunar calendar. May undercurrent sa outer edge ng southeast reef na mag-iba ng direksyon. Magsisiksikan ng mga isda sa mga siwang ng reef sa inner part. Ito yung mga naitala ko 20 taon na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung tama pa ito. Ikaw na mismo ang magberipika. Xiaosheng, libre ka ba bukas ng hapon? Gusto ka sanang imbitahin ni Mama sa bahay para mananghalian. Nandoon din si Chen Hao. Isang imbitasyong may patibong. Gusto siguro ng mama ni Sun na magharap kami ni Chen Hao. Para tuluyan ng matauhan si Xiaoyu. Sige. Sige, pupunta ako. Magandang araw po, tita. Pasensya na, ito lang po ang dala ko. Naku, sobra ka namang generous. Naku, ang dami mo pang dala. Pasok ka, maupo ka sa loob. Ang ganda po ng bahay nyo. Tita, nasaan po si Xiaoyu? Xiaoyu, nandito na si Chen Hao. Labas ka na dyan. Chen Hao. Magandang araw. Xiaoyu, tagal na nating di nakita. Wala ka pa rin pinabago. Parang estudyante pa rin. Ay, upo kayo, mag-usap muna. Magluluto pa ako ng ilang putahe. Uy, Xiaosheng, dumating ka rin. Magandang gabi po, tita. Ito po, may dalang isda para sa inyo. Naku, bisita ka lang. Bakit ka pa nag-abala ng dalang isda? Xiaosheng, nandito ka na pala. Pereng Xiaosheng, tagal mong nawala. Balita ko ang ganda raw ng lagay mo sa pier ngayon. Sobrang lakas daw ng benta mo ng isda. Xiao Hao, tikman mo tong humba. Ipagmalaki kong luto yan. Salamat po, tita. Mukhang napakasarap niyan. May dalang isda si Xiaosheng. Hindi ko alam kung paano lutuin to. Pasingawan ko na lang mamaya. Tita, yung malaki, wild na dilaw na isda yon. Pinakamainam steam lang. Konting asin at sibuyas lang, sapat na. Yung isa naman, silver herring na pang sashimi grade. Pero mahirap gawing hilaw dito sa bahay. Pwedeng asinan at iprito na lang. Ayos lang yun, pareho lang. Steam na lang natin. Tita, Xiaoyu, tikman niyo to. Bordeaux yan, 2018 vintage. Regalo ng kaibigan ko galing France. Pereng Xiaosheng, tara, isang baso. Huwag na, pere. Lalayag ako bukas ng madaling araw. Bawal mag-inom. Nga, mangingisda ka na. Gumising ng maaga. Nga pala, Pereng Xiaosheng, naka-import lang ng kumpanya namin ng bagong batch ng Australian lobsters. Sobra ang taas ng kalidad. Sa negosyong seafood ngayon, sa totoo lang, nasa koneksyon at laki ng operasyon pa rin ang labanan. Ikaw lang mag-isa, isang bangka, nagpapakahirap sa pier. Ang hirap din, no? Xiaoyu, kung gusto mo ng seafood sa susunod, sabihin mo lang sa akin. Ipapadeliver ko sa bahay nyo galing sa kumpanya. Kahit lobster o king crab, galing Manila, darating dito sa parehong araw. Naku, nakakahiya naman yun. Don Chen, tikman mo yang isa. Subukan mo. Ibang-iba ang lasa ng dilis na to. Siyempre naman, wild na dilis kasi yan. Malaki ang diferensya sa farm. Yung wild, gintong-ginto ang kulay. Makintab at buwang kaliskis, siksik at malambot sa kagat ang laman. Pag kinagat mo, mararamdaman mo talaga yung himay-may. Yung farm, maputla at malamya ang laman, tapos sobrang lansa. Nahuli ko iyan noon ng isang araw sa may tidal zone sa laot. Mahigit kalahating kilo ang bigat. Sa presyo ngayon sa palengke, aabot yan ng 3,000 yuan. Mamagkano? 3,000. 3,000 para sa isang isda? Ba't hindi mo na lang binenta? Sayang naman kung ipamimigay mo lang. Hindi sayang kung ipatikim ko kay tita. Tama na yan, Chen Xiao. Yung Australian lobster na binanggit mo kanina kung frozen ang padala. Mula Southern Hemisphere hanggang dito sa tin at ma-distribute. Dumaan na yan sa 3 beses na freeze-thaw cycle. Ano ba kung anong ibig sabihin nun? Mahigit 40% ng protina, lasa at sustansya. Wala na. Samantalang ang locally sourced naming sariwa. Mula dagat hanggang hapagkainan, wala pang 6 na oras. Chen Xiao, sa seafood business, pwedeng daanin sa koneksyon at laki. Pero sa huli, ang quality ng produkto ang labanan.
Tama na, tama na. Kumakain tayo, wag na pag-usapan ang trabaho. Sige, sige, kumain na tayo. Xiao Yu, lagyan mo ng alak si Chen Hao. Xiao Yu, Ma, ako na ang maglalagay para kay Chao Shen. mangingisda pa siya bukas ng madaling araw. Bawal siya uminom. Ita, masarap ang handa nyo. Salamat. Mauna na po ako. Ay, Xiao Hao, ag ka namang magmadali. Tambay ka muna. Wag na po, may asikasuhin pa ako sa opisina. Tol, Chao Sheng, papakinggan kita. Heto ang totoo. Itong bangka mong bulok at mga hinuli mong isda, hindi magtatagal yan. Hindi mahalaga ang bangka, kundi ang tao. Alam kung saan patungo. AME. Nagtatampo si Mama sa loob. Pasensya na, napahamak ka tuloy. Hindi ako napapahamak. Dapat noon ko pa nasabi yan. Chao Sheng, wala kang kailangang patunayan kahit kanino. Para sa akin, hindi mo kailangang manalo laban sa iba. Grabe, yang si Lin Chaosheng. Sobra na talaga. Bakit ka ganyan? Bakit nagmamadali ka? Inahiya niya ako sa harap mismo na mag-ina niyang su. Wala akong nagawang sagot. Kung ano-ano sinasabi tungkol sa protein degradation, freezing cycle. Sinadya niya yun. Sinadya niya akong ipahiya. Paano ako hindi magmamadali? Hamak na mangingisda lang, yung nabulok ang bangka. Inagaw niya na yung deal sa Sushi Hasumi. At ngayon, ipinapahiya niya ako sa harap ng lahat. Totoo ba yung mga sinabi niya o hindi? Ha? Ilang taon kang nag-aral ng MBA sa ibang bansa? Pero pagbalik mo, hindi mo kayang sagutin ang isang hamak na mangingisda? Bawat salitang binitiwan niya, totoo. Anong ipanglalaban mo sa kanya? Yang mamahalin mong red wine. Mas matigas pa sa tatay niya. Matigas ulo, pero walang diskarte. Pero ito, iba. May talento, at kayang kontrolin ang sarili. Akala mo ba napilitan lang siyang pumunta sa hapunan na yun? Usang loob niyang ginawa yun. Hinala. Dalhin ang 3,000 na dilis na yon. Para mismo sa harap ng ina ni Su Xiaoyu. Ipakita niya kung sino siya. Plano lahat? Mas mataas pa sa plano yun. Ginamit niya ang galing niya para magsalita. Ang mga mapagplano, salita lang ang puhunan. Siya, totoong kakayahan. Ang mga ganyang tao, yan ang pinakamahirap kalabanin. Dad, anong gagawin mo? Huwag mong subukan, ako nang bahala sa kanya. Lao Zhao, ako tu, si Chen Wanheng. Ipaalam mo sa lahat. Simula bukas, kahit sino pang mangingisda ang magbenta ng huli nila kay Lin Chaosheng o tumulong sa kanya sa kahit anong paan. Ititigil ng Wanhai Fishing Corporation ang lahat ng kontrata sa kanila. Hindi bibili sa kanila, Don Chen? Gusto kong malinaw sa kanila to. Hindi ako nanggigipit ng tao. Pero may batas dito sa pier na to. Kung gusto mong magnegosyo dito, susunod ka. Malinaw ba? Don Chen, hindi ba ito masyadong? Ito ang malaya kong desisyon kung sino ang makakasama ko sa negosyo at sino ang hindi. Karapatan ko yan. Kung kaya nang Chaosheng yan, napapuntahin ang Hasumi dito para makarga ng paninda. Hindi kakayanin ko rin. Siguraduhin walang mga ngahas kung mausap sa kanya sa pier na to. Ang anak ni Lindahay, mas mahirap ngang kalabanin kaysa sa tatay niya. Pero sa karagatang ito, ako pa rin ang masusunod. Magandang umaga, Tio Zhang. Kuya Li, Tio Wang. Huwag mong sabihin si Chen Wanhai na ang kumilos. Tio Zeng, pasensya na. Nagbanta si Chen Wanhai kagabi. Di na bibilhin mga huli nila. May kanya-kanyang pamilya. Hindi sa wala kaming utang na loob, pero kailangan naming mabuhay. Hindi ako nakatulog kagabi. Sabi ko sa misis ko, mabuting tao itong batang to. Pero sabi ng misis ko, hindi pwedeng kainin ang pagiging mabuting tao. Tio Zeng, huwag po kayong magsabi ng ganyan. Lahat tayo may pinagdadaanan. Naiintindihan ko. Huwag mo silang sisihin. At lalong, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala akong sinisisi. Hindi kayo ang dapat sisihin dito. Chao Sheng, mag-ingat ka. Don Chen, kaya mong harangan ang pier. Pero hindi mo kayang harangan ang dagat na to. Pinagbawalan mo ang lahat na lumapit sa akin. Kaya ngayon, ipapakita ko sa kanila. Ang panigsakin ay hindi lang tungkol sa katapatan. Ito ang tanging daan para mabuhay. Sa biyaheng ito, kailangan kong may maiuwi kahit ano. Kuya Liu, imbak ako ng 2 kahon. Bayad kada oras. Chao Sheng, hindi sa ayaw kitang tulungan.
Nagme-maintenance ang cold storage ngayon, siksikan na ang espasyo. Wala na talagang mapaglagyan. Noong isang linggo, kalahati pa ng bodega ay walang laman. Noong isang linggo yon. Ngayong linggo, puno na. Pioli, pakarga ng puno ang bangka ni Pag-asa. Chow Sheng, kapos ang supply ng crudo ngayon. Limitado lang ang alokasyon na galing sa taas. Unahin ang suki. Pumila ka. Pamatabo, hanggang mga yan. 3 hanggang 5 araw. Bata, Matagal ko ng kaibigan ang tatay mo. Hayaan mo magsabi ako ng katapatan. Huwag mo nang ipilit pa. May pinag-utos si Don Chen. Buong pier ay nakatanggap ng balita. Nandito ka pa rin. Kung sino mang bumibig sa'yo, kamalasan ang abutin. Pioli, isang tanong lang. Talaga bang tapos ang crudo? O ayaw nilang magbenta sa akin? Huwag mo na akong pahirapan. Sis Zhao, bibigyan kita ng 2 lapu-lapu. O, tingnan mo, dinala ko na. Xiao, umalis ka na. Umalis ka na. Huwag kang tumambay dito sa tindahan ko. Anong nangyari? Kahapon, pumunta dito si Xiao Minwan para kumain. Sinabihan akong huwag bumili. Maliit na tindahan. Buwan-buwan, ang supply ng seafood at cold storage. Sa Wanhai lahat umaasa. Kapag sinakal nila ako sa league, wala nang choice. Magsasara na ang tindahan ko. May anak at magulang akong binubuhay. Hindi ko makasalan. Xiao Sheng, ikaw, humanap ka na lang ng ibang paraan. Bawal cold storage at crudo. Walang bumibili. Walang isang daliring ginalaw si Don Chen. Walang binanggit na ni isang iligal na salita. Pero lahat ng daan ko, pinatay niya. Tito Chen, ako po si Xiao Sheng. Gusto ko sana makipag-usap ng harapan. Kailan ko kayo pwedeng makala? Ayaw mo palang magpigil ng sarili. Bukas ng umaga, alas 10, pumunta ka sa opisina ko. Si Ginoong Lin Xiao Sheng pala. Pagdating mo, akyat ka sa ika-4 na palapag, opisina ni Don Chen. Aba, si Chow Sheng, pupuntahan si Don Chen. Ibig sabihin, medyo mahirap ang buhay sa pier nito mga nakaraang araw. Ano? Ayos lang pare. Isang payo lang, hindi mo pa gaanong kilala si Don Chen. Binibigyan kanya ng pagkakataon. Anggapin mo na, huwag kang magmatigas. Ibigay mo na yung lokasyon ng Silver Belt Fish Farm mo. Kapalit, posisyon bilang technical consultant. Sahod, 1,000 taon-taon. Hindi ba sumenta, yung next mapangin sa dagat? Minyuan, gaano ka nakatagal sa Wanhai? Mahigit 2 taon na. Mahigit 2 taon. Magkano ang taon na sahod mo? Mga 150,000. Kasama ang bonus, mahigit 200,000. 2 taon mong tinulungan si Chen Wanhai na pababain. Ang presyo ng mga mangingisda. Ang kita mo mula sa komisyon. Kahit ilang milyon kada taon. Okay lang sa'yo na 200,000 lang ang nakukuha mo. Masyado kang seryoso sa buhay. Magkaiba tayo. Isa lang akong empleyado. Ikaw, may kapalaran bilang boss. Sige na, mauna ka na. Huwag mong paghintayin ng matagal si Don Chen. Pasok. Maupo ka. Huwag na. Salamat po, Tito Chen. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin? Tito Chen, gusto ko lang pong liwanagin ang lahat. Bumalik ako para ipagpatuloy ang bangka ng ama ko, hindi para kalabanin kayo. Napakalawak ng dagat. Kasya rito ang Wanhai Fishing Corporation. At kasya rin ang isang bangka ni Pag-asa. Mukhang naiintindihan mo naman pala. Ang tatay mo noon, hindi niya maintindihan ang risk yan. Tapos ngayon mabuhay, umakakaya niya sa loob ng taon. Saan siya dinala ng pagpapag yun? Sirang bangka, katawang puno ng pinsala. Ang sa ama ko ay sa kanya na. Ang gusto ko lang pong sabihin ngayon, ayoko agawin negosyo niyo. Gusto ko lang mapanatili bangka ng ama ko. Mangisda ng sarili. Kayo po ang veterano. 2 taon na ninyong pinakatakbuhan ang dagat na ito. Nare-respeto kita. Iba ka sa tatay mo, marunong ka magsalita ng mahinahon, pero kaya mo gumawa ng matatapang na hakbang. Maganda ang naging paraan mo sa Silver Belt Herring Supply Chain. Bata, naging matigas ang ulo ng tatay mo buong buhay niya. Huwag mong tularan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo sa akin ang lokasyon ng Silver Belt Herring Fishing Ground. Kukunin kita sa kumpanya bilang technical consultant. 500,000 kada taon. Ang iyong profesional na kaalaman, magagamit mo dito ng husto. 100 bises na mas mabuti yan. Kaysa mag-isa kang pasanin ang lumang bangka sa laut. Pag-isipan mo, sa Research Institute ng probinsya, kumikita ka lang ng mahigit 300,000. Dito, kikita ka ng dagdag 200,000. Hindi ka na maawan o masasalisihan ng panahon. Wala kang lugi rito. Tito Chen, salamat sa alok mo, pero hindi ko po ito matatanggap. Bakit ang lugar ng dagat ay hindi minahan o sayo? Pag-aari yan ng karagatan. Kaya kong turuan ng lahat ng mangingisda kung paano hanapin ang isdang yon. Pero hindi ko yan gagawing eksklusibong negosyo ng isang tao lang. Lahat ng mangingisda? Gusto mong turuan ang lahat? Oo, hindi dapat isekreto ng isang tao lang. At hindi rin dapat monopolyo ng isang kumpanya. Ang mga mangingisda, hindi nila alam ang tunay na halaga ng kanilang mga nanghuling isda. Yan ang pinakamalaking problema. Kung maka-idealistic ka naman, pero naisip mo na ba? Walang halaga yang idealismong yan. Naka-ideals din ako noon. Noong magkasosyo kami ng daddy mo, naisip ko rin na sama-sama tayong lahat. Sama-samang kikita. Pero anong nangyari? Alam mo ba kung bakit ako lumago? Ang iyong ama ay isang bangka pa rin dahil ang iyong ama ay hindi naintindin. Ang mundo ay malaking isda ay kumakain ng maliit na isda na hindi mo kumakain ng iba. Kakainin ka nila. Huling tanong na to, nakapag-desisyon ka na ba? Oo, sigurado na po ako. Tumango lang, malamig ang ekspresyon. Sage, umalis ka na. Tito Chen, ano man ang mangyari, salamat po sa pagkikita ninyo sa akin ngayon. Xiao Sheng, Halos ganyan-ganyan din ang mga salitang binitawan ng daddy mo noon. Alam mo ba kung anong klaseng buhay ang kinasakitan niya pagkatapos noon? Alam ko po. Pero ni minsan, hindi niya pinagsisihan yon. ang batang to, mas matigas at mas mahirap pasunurin kaysa sa daddy niya.
Papasukin mo si Zhao Mingyuan. Siya ay naging 500,000 pababa. Hindi niya gusto ang anumang pera. Gusto niya ang buong pier ng mga mangingisda sa kanya. Kung ganoon, bantayan natin siyang mabuti. Bawat galaw niya mula ngayon. Gusto kong alam ko. Halika, halika. Uminom ka muna. Kumain ka ng mani. Huwag kang mahihiya. Bakit mo kami pinatawag, Brother Zheng? Ang dami mong pasikot-sikot. Imbis na nasa bahay kami nagpapahinga. Nandito kami sa'yo. Linawin ko lang ha. Hindi ako ang nag-imbita sa gabing ito. Si Chao Sheng ang may pakana nito. Nakikisuyo lang ako ng lugar. Pinapunta mo ko, Lao Zheng. Kung tuloy mo, aba, mauna na ako. Nagsalita na si Don Chen. Kung sino mang kumampi sa kanya, lagot. Ayokong mapasama sa gulong to. Uncle Liu, huwag ka munang umalis. May isa lang akong tanong. Ilang taon ka nang nangingisda? 23 taon na. Yung bahay nyo, na-renovate na ba? Hindi pa. Yung tuition ng anak mong nasa high school. Taon-taon ba? Hirap na hirap kang pag-asyahin at nangutang ka pa. Paano mo nalaman? Kasi pare-pareho lang ang sitwasyon ng lahat ng nandito. Buong buhay nagpapakapagod sa dagat pero hindi mabuhay ang pamilya. Hindi dahil kulang ang isda. Hindi dahil kulang kayo sa sipag. Dahil may mga taong nakahawak sa inyong kabuhayan. Binabarat nila kayo palagi. Mga kuya, mga tito. Lugi kayo lagi sa presyo. Hindi dahil pangit ang huli nyo. Kundi dahil hindi nyo alam kung magkano talaga ang halaga ng isda nyo. Magkano bilhin ng One High Fishing Corporation sa dilisay nyo? 3.50 bawat kilo. Minsan 4 pag maganda. Magkano sa palengke? Sa mga tindahan? 15 hanggang 20, di ba? Tama. Ang nakukuha nyo, 15% hanggang 20% lang ng presyo sa merkado. Yung 80% sa gitna, kinakain lahat yan. Yan ang datos na tinikon ko. Yung presyo ng bawat isda. Mula sa inyo, sa pakyawan, hanggang tini, nandyan lahat. Tingnan nyo. Ito lang kadatlong metro sa huli. 12 sa palengke. Pero wala eh. Wala tayong magawa. Piero, One High lang bumibili. Kahit magkano, tanggap. Wala naman tayong mamagahan. Pangalawa, taon-taon kayong nasa laot. May nakita na ba kayong isda na ganito ang tiyan, kulay pilak? Dalawang daliri, hiwalay buntot, makintab kaliskis. Aba, di ba yun, yung kung ano-anong isda na maliwanag ang tiyan? Lagi kong nahuhuli yan, walang bumibili, tinatapon lang. Ang dami ko na rin natapon yan. Malapot-lapot. Akala ko walang kwenta. Yan ay silver pomfret. Pagbuhay at maganda ang itsura. Sa Japan, isa niyan, 300 pataas. Magkano? 300 isa. Kapag ano lang ibaba sa itong kakuan. Hindi lang red herring ang mga to. Pati na rin ang wild yellow croaker. May mga partikular na klase pa ng jack mackerel at yellow corvina. Lahat ng tinuturing yung trash fish na itinatapon. Maraming high value yan sa high-end market. Ang problema, hindi nyo lang sila kilala. Ang red herring, pilak ang tiyan. May sanga ang buntot, mga dalawang daliri ang lapad. Ang jack mackerel, makinis, matitigas ang kaliskis. Kulay abo ang likod, pahaba at malakawayan ang katawan. Tuturuan ko kayong kilalanin ang tatlong uri na ito ngayon. Sa susunod, huwag itapon. Ilagay sa aerated tank. Panatilihing buhay. May kontrata ako sa Japanese resto. Sa syudad, ang sushi hajimete. Basta pasado sa quality standards. Bibilhin ko sa 60% ng presyo sa merkado. Ang hitang beses niya presyo ng One High Fishing Corporation. Sasagutin ko na ang cold chain at logistics. Ang trabaho nila ay mahuli, sort, ang reserva ng saiwa. 3 bises. Totoo ba yan? Pero paano si Don Chen? Sabi niya, sino mang tumulong sa'yo, hindi na niya bibilhin ang isda. Kapag pumirma kami sa'yo, hindi na namin malalako ang huli namin sa One High. Alam kong yan ang inaalala nyo. High value species lang ang dadaan sa akin. Ang mga regular niyong huli. Kung gusto nyo ibenta pa rin sa One High, ibenta nyo. Hindi ko kayo pinipilit na pumili. Binibigyan ko lang kayo ng karagdagang opsyon. Ibig mong sabihin, pwede sa dalawang paning, ang regular na isda. Tulad na dati kayo ang red herring, wild yellow croaker at iba pang high value species. Na dati naman yung itinatapon lang na parang basura. Hindi yan mapapansin ng One High. Ihiwalay nyo lang ang mga to. Para sa akin, paano ngayon nagkaroon ng isang kita? Yung mga isdang yun, dati naman natin itinatapon. Hindi naman bibili ng One High, kaya kung kami natin niya. Anong pakialam nila? Pero paano kung malaman nila? Sabi ko na nga ba, wala sa listahan ng binibili ng One High ang mga isdang yan. Ni hindi na nila kilala ang mga sorter nila. Ang red herring. At isa pa, hindi ako pumunta rito. Para hikayatin kayong kalabanin si Don Chen. Nandito ako para ipaalam sa inyo na ang bagay na hawak-hawak nyo ay mas mahalaga kaysa sa inakala nyo. Hindi ninyo kailangang umasa sa awa ng kung sino para mabuhay. Sasama ako sa'yo. Kung ayaw ni Don Chen na bilhin ang isda ko, huwag. Yung presyong ibinibigay niya, pambayad lang sa krudo yun. 40 na taon na akong mangingisda. Ni wala pang 20,000 ang naipon ko. Katawa-tawa, di ba? Tama si Chao Sheng. Hindi sa walang halaga ang isda. May nagtatago lang ng totoong halaga nito sa atin. Sasalirin ako. Ikakasal na ang anak ko sa susunod na taon. Yang presyong bigay ni Don Chen, ni hindi makakalahati sa gastos sa kasal. Isama niyo na rin ako. 23 taon na akong namamalakaya. At sawang-sawa na akong nakadepende ang buhay ko sa pamilyang Chen. Basahin nyo yan. Nandiyan ang pagkakakilanlan ng bawat isda. Kung paano panatilihin sariwa at ang numero ko. Kung duda, litratuhan at ipadala. Ako na ang bahalang tumingin. Ito na. Sa lahat ng naririto ngayon, anuman ang mangyari sa hinahara. Magkakasama tayo sa hirap at ginhawa. Kampay! Anong ginagawa mo rito? Dumaan ako galing eskwela, nag-overtime kasi ako. Nakita kong may ilaw kinamang Cesar, kaya alam kong nandito ka. Gaano ka nakatagal naghihintay? Mga sandali lang. Kumusta? 13. Hindi na masama. Hindi na masama. Sapat na yan. Para kang guro sa itsura mo ngayon. Muntik na rin naman talaga akong maging researcher. Ang researcher, hindi naman humaharap sa mga mangingisda para magturo. Masasabi na natin, ako ang researcher na pinakamalaki sa lupa. Xiao Sheng, huwag mong alalahanin ang nanay ko. Ako na ang bahala sa kanya. Ikaw, gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Ang tungkol sa nanay mo tapos na yon.
Hindi ko na kontrolado ang iniisip niya. Pero ang desisyon ko, hindi rin niya makokontrol. Para sa'yo, Ano to? Itong mga nakaraang araw, tinipon ko lahat ng lokal na batas sa pangingisda. Pati na ang regulasyon sa pier. Pinagsama-sama ko lahat. Para sa lisensya, pwesto sa pier. Mga regulasyon sa palengke ng isda. At ang pagpapahistro ng kooperatiba. Ikaw ang gumawa nito. High school teacher ako, alam ko kung saan hanapin at kung paano ayusin yan. At kailan mo to sinimulan? Noong huli kang nagkaproblema sa pamunuan ng pier, dapat legal tayo. Kung marumi sila, dapat magkaroon ka rin ng legal na sandata. Ano na problema? Kaya mo nga ba alam kung gaano ito kahalaga? Higit pa to sa 13 mangingisda. Gamitin mo ng maayos. Lin Xiaosheng, hindi ko kailangang manalo ka. Ang tanging hiling ko lang pag gumagawa ka ng tama. huwag kang hahayaang hilain pababa ng mga taong marumi ang paraan. Hindi ka ba natatakot na baka matalo talaga ako? Kung ganoon ka kadaling matalo, hindi sana kita pinili noon pa man. One High Fishing Corporation, opisina, loob ng isang madilim na monitoring room. Nakaupo si Don Chen sa harap ng monitoring console. Sa mahigit 10 screen sa kanyang haraan, makikita ang footage mula sa iba't ibang anggulo ng pier. Bumilis ang kamay niya sa keyboard. Inilabas ang isang lumang recording. Sa screen, mahigit isang dosenang mangingisda mula sa bakuran ng mga Tanzeng. Isa-isang lumalabas. May ilang may hawak na papel. Yung mga dokumentong ipinamigay ni Lin Xiaofeng. Don Chen, anong ibig sabihin nito? Nagbuo sila ng grupo. Si Lin Xiaosheng, sa bahay ng Matandang ngayong gabi. Tumawag ng mga mangingisda. Tiningnan ang CCTV. Nakita ko silang nakawatak-watak. Amihan sa mga lumabas ay kilala ko. Lahat sila ay mga suppliers sa listahan natin. Ilan sila? Nagbilang ako, mga trees. Nagkaisa sila, mabuti. Kung ganoon, ipaamdam natin sa kanila kung sino ang masusunod sa dagat na to. Hindi simpleng isda lang ang makakapagpabago ng batas dito. Ginoong Lin, ako si Wang Zi. May isang bagay akong hindi alam kung paano sasabihin. Director Wang, sabihin nyo lang, kamakailan, maraming supplier. Sabay-sabay na lumapit sa amin, sobrang baba ng alok. 40% na mas mababa kaysa sa presyo mo. At double ang dami ng kaya nilang ibigay. Isa lang ang kondisyon. Itigil namin ang pakikipagnegosyo sa'yo. Ang One High Fishing ba ang lumapit sa inyo? Hindi lang One High. Maraming malalaking distributor ng isda sa syudad ang kinausap na rin kami. Ginoong Lin, mahalaga sa amin ang relasyong ito. Ang isda mo talaga ang pinakamataas ang kalidad. Pero kailangan muna siguro nating magpahinga ngayon. Director Wang, naiintindihan ko. Pasensya na, Ginoong Lin, pag natapos na ang sigalot na to, hindi na namin kailangan pa mapaliwanag. Director Wang, salamat sa pagsabi mo agad. Liu Jingwang, luwag ka. Noong nakaraang gabi, tutudidig ka pang nagsabing lalaban ka hanggang dulo. Ilang araw pa lang, umaatras ka na? Si Don Chen, diretso muna sa asawa ko. Sabi niya, kung papatuloy ko ang pagtulungan sa inyo, hindi na makakadaong ang bangka, hindi na makakakarga ng krudo. Laki ng bayaran, alam mo yan, ang asawa mo, anak mo, 23 taon ka ng mangingisda. Magkano na ang naipon mo? Di ba dahil yun sa 23 taon kang napin ng pamilyang Chen? Hindi ako naniniwalang, di na talaga kayang lumaban ka ni Xiaosheng. Kayong lahat. Tito Zeng, tama na po yan. Xiaosheng, narinig mo yan. Ang sasabihin ng mga taong to, walang saysay. Narinig ko po, Tito Liu. Yung tuition ng anak nyo, kailangan daw pong bayaran bago mag-15 sa susunod na buwan. Sa Kins. Magkano? 3,200. Umuwi ka na. Ipagpatuloy ang pagbibenta sa One High. Huwag mong hayaang mag-alala ang asawa mo. 13 kami, 3 ang umalis. 10 na lang. Sapat na yun. Nabalitaan kong ititigil na rin ng grupo sa Shunchujian ang pakikipagtulungan sa'yo. Tumigil na nga. Kailan natin ibenta ang mga natin? Nawalan tayo ng koneksyon, nagkawatak-watak ang grupo. Ngayong kumilos na si Don Chen. Talagang gusto niya akong itulak sa bangin. Ma, huwag po kayong ganyan. Ngayon, sasabihin ko na ang dapat sabihin. Si Yufen, naparito ka pala. Halika, maupo ka. At Gilan, hindi ako naparito para bumisita. Naparito ako para ituwid ang lahat. Mabuting bata si Xiaosheng. Wala akong masamang sinabi tungkol sa kanya. Pero tingnan mo ang ginagawa niya ngayon. Iniwan ang magandang trabaho sa Research Institute. Tinalikuran ang 300,000 na sahod para umuwi at magpaandar ng sirang bangka. Kinakalaban niya ang pinakamalaking boss sa pier, si Yufen. Umuwi si Xiaosheng para alagaan ang tatay niya. Sa tingin mo ba makakalusot siya? Dapat ibenta na lang nila ang bangka. Kunin ang pera at bumalik na lang sa trabaho. Ngayong nakaaway niya ang pamilyang Chen. Paano siya mabubuhay sa bayan na to? Hindi pa rin mag-isa ang anak ko sa hirap ng pinakasan niya. Ma! Huwag mo kong tawaging at Gilan. Ang pamilya natin. Ilang dekada ng magkapitbahay. Ayokong magsalita ng masakit. Kung talagang mahal ninyo si Xiaoyu, sabihin ninyo kay Xiaosheng, kausapin niyo siya. Bumalik na lang siya sa Maynila o kaya, Si Yufen, alam kong mahirap lang kami. si Xiaosheng, pasensya na kayo. Kami ang nagkulang sa pamilya ninyo. Xiaoyu, Hindi papahuli ang anak ko sa iba. Mrs. Gilan, huwag po kayong makinig sa nanay ko. Walang may kasalanan sa atin. Si Xiaosheng naman. hindi pa siya bumabalik, malamang nasa bangka pa. Xiaosheng, ikaw ang sumasala ng lahat ng bigat dyan sa laot. Hindi mo alam. Pero alam kong karapat-dapat ka. Ilang Professor, siya, ang nangunang eksperto sa larangan ng fisheries ecology sa bansa. 2 taon sa Research Institute. Inabayan niya ako sa 3 proyekto tungkol sa coastal ecology. Ano sa kanyang pagkakang ibigay niya sa akin? Hindi ko magawang tawagan ang numerong ito. Dahil ayokong abusuhin ang koneksyon na to. Pero wala na akong urungan ngayon. Xiaosheng, alam mo na ang oras. Professor Song, sorry po sa istorbo. Balita ko nag-resign ka at umuwi sa probinsya nyo. Bumalik ka para mangingisda? Naisip kong may sarili kang dahilan. Kaya nag-alilangan ako mamuli. Professor Song, tumawag po ako para humingi ng tulong sa inyo. Hindi para sa sarili ko, kundi may natuklasan ako sa karatang ito. Isang posibleng malaking tuklas na may ekonomikal at ekonomikong halaga.
Anong tuklas, sabihin mo? Ilang operasyon sa mabatong bahagi. Dati iniiwasan yan ng mga mangingisda. Laging sumasabit ang lambat pero natuklasan kong pambihira at saganang-sagana ang ekosistema rito. Sa madaling salita, Business for office na yan sa sistema ko. At hindi ito seasonal, permanente silang nandito. 6 na linggo, konektado ang presensya. Sa pagbabago ng tubig at temperatura. Taliwas sa migratory patterns. Napakalaki ng posibilidad na ito ay isang bagong spawning ground Spawning ground? sa ilalim ng dagat. Nakunan ko ng GoPro ang mga bato. May mga kumpol ng itlog na nakakapit. Isa ka, kakaiba rin ang komposisyon ng phytoplankton species sa lugar. Naitala ko lahat ng detalyadong datos. Chao Sheng, kung totoo yung sinasabi mo, posibleng isa ito sa pinakamalaking tuklas sa larangan ng marine ecology. Sa huling 10 taon, ipadala mo sa akin ang lahat ng datos. Sige po, ipapadala ko ngayon. Professor, may isa pa po akong bagay. Kung totoo ito, posible bang may sama ito sa pamahalaan ng Sustainable Fishing Zone? Mas malayo ka pa sa akin, bata. Ay rekomenda subfar ang lugar. Sa Sustainable Fishing Zone, sa ganitong klaseng pagtuklas sa ekolohiya, imposibleng baliwalayin ito ng biro. Salamat, Professor Song. Anong salamat? Ikaw ang pinakamagaling kong naging estudyante. Sayang kung mangingisda ka lang. Pero ngayon, sa mga sinasabi mo, sa palagay ko, ang mga ginagawa mo sa karagatan yan. Mas mahalaga sa lab padalhan mo ako. Itingnan ko ito ngayong gabi. Gen 1 Hai, sinara mo ang aking mga lagusan. Winasak mo ang loob ng aking mga tao, pinilit mong takutin ang aking pamilya. Akala mo na isara mo na ang lahat kong daan. Pero may isa kang nakakalimutan, ang karagatang ito ay hindi sa'yo. Don Chen, may problema. Ano iyon? Si Lin Chaosheng. May pinapunta siyang isang tao. San Pedro? Sino naman? Si Song Heming. Punong mananaliksik, may pambansang subsidi. Isang nangungunang autoridad sa yamang dagat at pangisdaan sa bansa. Nagdala siya ng 5 taong kuponan para sa investigasyon. Dumating sila sa bayan kaninang umaga. At anong ginagawa niya rito? Sinisiyasat ang lugar ng mga batuhan na natuklasan ni Lin Chaosheng. Ayon sa ulat, ang lugar na iyon ay posibleng maging itlugan ng mga isdang palipat-lipa. Kung totoo, makikialam ang FAR. Anong pakialam? Kung ang lugar Ay may talagang isang Sustainable Fishing Zone. Pamahal sa pamitaan, kung ganun bibenta, ang akses pamihan. Lahat ay beses sa opisyal na pamantayan. masisira ang sistema ng presyo. Pigilan natin. Dapat dumaan sa proseso. Maaari hindi mo na pamahalaan. Manahimik ka. Gaano kataas ang ekspertong may subsidi? Anong dahilan? Kapag pinigilan, ano tingin nila? Abusadong lokal na opisyal. At ano pa? Si Professor Song. Nakipag-ugnayan na siya sa mga reporter ng GMA News. Gagawin sa simulan ang Ang investigasyong ito, panayam sa kamera. Lahat ay nakarecord. Malalim ang plano ng Batang Tu, Don Chen. Anong gagawin natin ngayon? 20 taon kong itinayo ang lahat ng ito. At sa loob lang ng isang tawag, giniba lang ng isang 27 anyos na bata. Sabi ko sa inyo, 10 bises itong mas magaling sa ama niya. Ang ama puro galik, pero ito utak ang gamit. Idi ganun na lang, wala tayong gagawin? May dala siyang provincial experts at media mula sa GMA News. Ano, sasalakayin mo at dudurugin ang kamera nila? Talo ako sa round na to. Professor Song, ngayon po ay papasok na tayo sa outer boundary ng Reef Belt Waters. Sa unahan ng isang nautical mile, may 3 grupo ng submerged reef. Marami ko ng safe route. Sa investigation vessel, sundan lang po ang dinaanan ng mga pag-asa, huwag liligo. Yeah, ano ang temperatura ng tubig? Sa Cool Research na nasa Ang init ay ito'y gawa ng reef na may warm current. Sustainable temperature environment. Ang nagbibigay ng ideal na kondisyon para dumami ang plankton. Professor, tugmang-tugma ang water temperature data. Kukunti lang ang discrepancy. Hindi lalagpas sa 0.2 degrees. Xiao Zhao, nakauna pa. Nagre-record na. Professor. Professor Song, tingnan niyo ang tubig. Simula rito, nagbago ang kulay ng tubig. Hindi ito gawa ng banlik, kundi indikasyon ng biglaang pagdami ng phytoplankton. Handang ko ang consistent ng sample area na to. Phytoplankton dito, 4 beses na masiksik. Dahil sa mataas na density ng phytoplankton, naakit ang zooplankton. May isa na imakit sa rocket. Magaling, magaling. Ito ay isang kumpletong food chain. Tama, at hindi lang iyon ang maganda. Sa area rin na ito, may namataan pa akong jack mackerel schools. Juvenile wild large yellow croaker at 3 uri ng demersal fish na hindi ko pa matukoy kung ano. Ang diversity ng ecosystem na ito, higit pa sa initial kong assessment. 6 na linggong datos, temp, alat, tubig. Oras at dami ng paglitaw ng mga isda. Xiao Sheng, ang detalye ng record na 2, kayang tapatan ang isang lehitimong research project. Ilan ko mga na sa Research Institute. At saka, ito pa. Ito ang 30 taong tala ng aking ama sa kanyang pamamangka. Hindi niya alam ang mga terminong pangatham. Pero naitala niya sa bawat buwan, sa bawat uri ng hangin. Ang pagbabago ng galaw ng isda sa karagatang ito. Tinignan ko ang datos niya at scientific monitoring. At nagtugma ang maraming konklusyon. Kahanga-hanga. Hindi nakapagkolehiyo ang iyong ama, pero ginugol niya ang 30 taon para magsagawa ng isang long-term ecological observation. At ikaw, gamit ang iyong profesional na pagsasanay, ginawa mo. Isang siyentipikong konklusyon ang mga hilaw na datos. Ito na ang pinakamahusay na halimbawa ng pagsasama ng teorya at praktika na nakita ko. Professor Song,
Ito ang kuha ko sa ibabaw ng bahura noong nakaraang linggo. I-zoom in natin ang parteng ito. Ang itlog ay 0.8 hanggang 1.2 mm ang diametro. Transparent, bilog, may oil globule, typical ng lumulubo. Na itlog ng Bericiformes. Kung ito nga ang pangingitlugan ng silver bell. Chao Sheng, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Sa ating karagatan, wala pang 5 naitalang pangingitlugan ng Bericiformes. Kung ito na ang ika-6, at isa itong lugar na hindi pa natutuklasan noon. Maaari itong mailathala sa isang international scientific journal. Professor Song, hindi mahalaga kung mailathala ito o hindi. Ang mahalaga kung makumpirma ang ecological value ng karagatang ito. Dapat itong protektahan. Kasabay nito, dapat magkaroon ng siyentipiko at sustainable na paglinang. Hindi ito dapat monopolyo ng sino mang individual o korporasyon. Ikaw pa rin ang estudyanteng pinaka-ipinagmamalaki ko. Professor Song, maaari po bang humarap kayo sa kamera para magbigay ng paunang pagsusuri? Perpektong pinagsama ni Lin ang negosyo siyensya at ang tradisyonal na karanasan ng mga lokal na mangingisda ng San Pedro. Ang kanyang natuklasan ay may malaking halaga sa pananaliksik at industriya. Talagang mayroon sa karagatang ito ng isang. Dating hindi naitalang fish aggregation zone. Handa ang aking buong pagsulit matapos mag-aral. At ito ay formal kong isusumite sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ginoong Lin, batiin mo naman ang ating mga manonood. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Lin Chaosheng. Mangingisda ng San Pedro. Galing po kayo sa National Fisheries Research Institute, isang scholar. Bakit pinili niyong bumalik para maging isang hamak na mangingisda? Dahil ang pagiging mangingisda ay hindi isang mababang uri ng trabaho. Bawat taong kumakayod gamit ang sariling pawis ay may karapatang igalang. Anong sabi ng professor? Umayag ba? May paunang kumpirmasyon na ba? Isang di pa nadalang fish spawning ground, sabi ni Professor Song. Kaya siya rekomendasyon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para magbungkahin na gawing sustainable fishing zone. Mga kapatid, sabi ng mga eksperto mula sa probinsya, kayamanan ang dagat na natuklasan ni Chaosheng. Sabi ng gobyerno, ang huli nating mga isda. Hindi na kontrolado ng isang tao lang. Chaosheng, hindi ako karapat-dapat na tao. Nang panahong lugmok ka, iniwan kita. Ito yung ayos lang. Natakot kang mag-usap niya sa ako. Anong masama roon? Ara na. Mga lamang, ang dating eksperto sa pangdaan ng ating probinsya. Si Professor Chong ay nasa isang grupo para magsawa ng 3 na ecological survey sa karagatan ito. Paunang kumpirmasyon, isang hindi pa natutuklasang yamang dagat. Umiral dito, napakahalaga sa industrial na pangingisda. Ang paunang pagsusuri ng grupo ni Professor Song ay susundan pa ng mas malalim na evaluasyon sa nasabing lugar. Inaasahan kauna-unahang sustainable fishing zone dito. Ang natuklasan ng lugar na ito, si Lin Chaosheng, ay isang kabataang mananaliksik sa marine biology. Hinagawa ang metapropilidad para ipagpatuloy ang pamana ng ama sa bangkang pangisda. Anak, nasa GMA News ka. Nasa tiyang bata. Patuloy naming susubaybayan ang mga susunod na kabanata. Naku, nasa tiyang batang yan. Tingnan mo yung suot niyang uniform. Gusot-gusot, hindi man lang inayos ang itsura. Anak, nagawa mo rin. Mas magaling ka pa sa tatay mo. Ginoong Lin, talagang napakahalaga ng iyong natuklasan. Matapos ang 3 buwang pagsusuri, formal kaming nagpasya. Naideklara ang karagatan malapit sa batuhan ng Shenzhen bilang kauna-unahang. Malapit sa dalampasigan na sustainable fishing zone ng ating probinsya. Maraming salamat po sa pag-ilalan nyo. Hahaha. Lin Chaosheng. Sa pagkakataong ito, nagbigay ka ng malaking karangalan sa ating bayan. Kilala na ngayon ang San Pedro sa buong probinsya. Gusto mo bang maging konsultan? Opo, gusto ko. Magaling lang siya sa salita. Ay direktang i-hear siya ng probinsya bilang isang fisheries protection officer. Kung ganoon, desisyunan na natin yan. Ginoong Lin, maligayang pagdating sa aming koponan. Itay. Ito ang susi ng bangka ni Pag-asa. Simula ngayong araw na ito, formal ko na itong ipinagkakatiwala sa iyo. Linagyan ko na rin ito ng bagong fish finder at iya. Kayang-kaya pang bumiyahe ng bangka ni Pag-asa ng 20 taon pa. Seg. Itay, hindi lang ito basta isang susi. Ito ang pinaghirapan mo sa buong buhay mo. At ito rin ang aking pangako. Chaosheng, pinadala ito ng nanay ko para sa iyo. Salabat at onigiri. Ang aga mo naman gumising. Siyempre naman. Mula ngayon, ako na ang maghahanda ng baon mo araw-araw. Araw-araw. Chaosheng, aalis na tayo. Kailangan ko nang umalis. Sige, mag-iingat ka. Nagsisi ba akong umalis? Hindi ako nagsisisi dahil may itinuro sa akin ang dagat na ito. Babali ang alon kung matapang ka.